Okay, so today is the last Sunday ng ating topic. Ano po yung topic natin? Okay, seasons of life. Sino po yung may natutunan? Taas ang kamay, sino may natutunan? Ano yung natutunan mo? Ano yung a-apply mo sa buhay mo? Ano yung gagawin mo? Sige, sabihin mo dyan sa katabi mo. Sige, ano yung hindi mo makalimutan na narinig mo for 2 months at yun yung gagawin mo? Sige, sa katabi mo, sabi mo, alam mo yung talagang malupit na hindi ko makakalimutan na narinig ko at gagawin ko yon. Sige, sabi mo sa katabi mo. Usap lang kayo saglit. Huwag na mahiya, magkatabi kayo eh. Sige na, kung wala kang katabi, sa likod, sa harap. Ano yon? Ano yung pinakamalupit na gagawin mo? Dahil kung wala kayong natutunan o kung meron man pero wala naman kayong gagawin, di ba? Ang salitang nagpapalaya, sabi ng Bible, the truth will set you free. Nagpapalaya sa mali ay yung salitang ginagawa, hindi yung pinakikinggan. Ang salitang nagpapalaya ay yung salitang ginagawa. So ano yung gagawin mo? May babaguhin ka ba? Meron? Anong sabi? Hindi, isa lang. Mamaya sa Bible study nyo, pag-usapan nyo, ano-ano yung mga babaguhin mong marami. Isa lang ngayon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ano yung babaguhin mo? Yung pwedeng baguhin, ano? Ano daw? May sinabi wala? Oh, huwag nyo na sabihin sa akin kung ano yung babaguhin, ha? Okay. Ako, kung may babaguhin ako, matutulog na ako ng maaga. Kasi ang hirap ng matulog na maaga pag nasanay ka na ng ilang taon na natutulog ka ng umaga. Maaga at umaga magkaiba, ha? Ang maaga natutulog ng 10 or 12 ng gabi. Pero yung natutulog ng umaga, alas 4 yon, tsaka alas 3. So, kung ako may babaguhin, yun po babaguhin ko sa seasons of life. Kasi mula nung loko-loko ako nung teenager, second season of my life, adik, tambay, laman ng karsada, gulo. So madaling araw kami lumalabas. Ganoon naman talaga hanggang second season, nagtatrabaho ako sa mga bar, disco house, nightclub. Yun yung mga trabaho ko eh. Dahil yung mga negosyo na uncle ko, ganun ako yung nagmamanage. So nasanay hanggang naging Christian. So yun. So dapat may babaguhin tayo. Yung kinanta na huli nitong mga banda natin, yung, ano yun, title? One Day Too Late. Today, I gonna make the best out of it. Ibig sabihin, itodo mo na. Yung season 1 to 6, bawat season, pinagpaplanuhan mo in advance para pagdating mo doon sa season na yon, ready ka. Kami pag bumabiyahe, inaaral ko saang sasakyan, ano kailangan gawin, saan pupunta, saan titira. So naka-advance yun. Para pagdating doon, hindi kami naliligaw-ligaw. Pagdating sa Japan, parang tagaron ka na. So ganun din, pagpasok mo sa every season ng buhay mo, kailangan inaaral mo yun, pinaghahandaan mo. And then, itodo mo. Dahil hindi mo alam kung aabot ka pa ng season 6. Sana naman umabot. Pero what if hindi? Hanggang season 3 ka lang. Diba? May mga nababalitaan tayo hanggang season 2 lang, nagpakamatay na, namatay na. Diba? What if hindi ka umabot sa season 6 at iniintay mo the best for last? Tutodo ako pag season 5, tutodo ako pag season 6. Eh kaso season 3 lang, naggrahe ka na eh. So ano pang magagawa mo? Si Charlie Kirk, si CK, namatay ilang taon? 33. Maraming mga man of God namatay, 30 lang. Pero si David Brainerd, sino pa ba? Yung African na dinala sa England na nag-send ng revival, 30 ang edad. Second season, third season namatay. Pero yung legacy na iniwan nila sa mundo, hindi nakakalimutan ng marami. Bakit? Tumodo sila. Sabi mo sa katabi mo, todo mo na ngayon. You don't know when. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord.
Wag lang naman abuso, todo lang. Kasi ako, ever since kami na naglingkod kay Lord, kaming mag-asawa, Sister J nyo, hindi kami nag-hold back na wag gawin, wag gawin. Kagaya ngayon, galing ako sa kasal kagabi, talagang bawat preaching, alam nyo, equivalent to 8 hours. Bawat isang oras na preaching. 8 hours. So ngayon, magtatrabaho na naman ako ng 8 hours ngayon. Mamaya, may anniversary sa Mandaluyong. Magtatrabaho uli ako ng 8 hours. So ilang oras na yung trabaho ko ngayong araw na to? 16. 16 hours for the season 6 candidate. So, medyo todo talaga yon. Kaya yung dating kasama ko sa church, sa dati, pag bumisita, sabi ko, todo na natin, minsan lang tayo dadaan dito. Itodo mo na. Lalo yung para kay Lord. Sa seasons na pinag-aaralan natin, ano yung una lagi? Sino yung una? Si God. Sa dulo, season 6, si God pa rin. Never natatanggalin mo yan sa prioridad mo. Tuwing totodo ka, itodo mo yung kay Lord. Okay, tumodo ka sa negosyo, sa pera, pero wag mong ipagpapalit yung todo para kay Lord. Amen? And then sa pamilya mo, itodo mo yan. So kami todo, hindi naman ako nagre-regret sa tinodo ko, kaya lang parang kulang pa eh. Kagaya last Sunday, may dalang pang-BP to eh. Kasi ang BP ko nung nakatayo ako dito, nakaupo ako dito, 150 o 160 over 110. So hindi ako nagsasalita pag gano'n dahil ayoko kayong mataranta. So yun, nakaraos. Kagabi nakaraos din. So mamaya pag-pray nyo ako na makaraos hanggang mamayang gabi sa anniversary sa Mandaluyong. So tumotodo kami. Kaya sabihin mo, ikaw ba? Ikaw ba? Kailan ka totodo? Ha? Yung kinanta kanina, huwag na nating intayin yung huli. Baka yung huli hindi na dumating. Ngayon mo na gawin. Sabi mo sa katabi mo, ngayon mo na gawin. Tumodo ka kay Lord. Magdala ka ng maraming kaluluwa para sa Panginoon. Mag-Bible study ka. Gumawa ka ng tama ngayon na. Dahil tomorrow may be too late. So, last part ng ating pag-aaralan ito ngayon, kaya hopefully may mga mababago sa ating buhay, may mga gagawin tayo. So, let's pray. Let's pray. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming pinag-aralan for 2 months. Dalangin ko na hindi lang kami nakinig, hindi lang kami na-inform, ma-transform talaga kami. These practical teachings, Panginoon, because every spiritual teachings is practical. Kaya hayaan mo na ma-practice talaga namin. Magawa talaga namin. Hindi lang kami natuto, hindi lang kami nakinig, nabago talaga kami. At sa huling yugto nito, sa huling topic na to ngayon, we pray na ibaon mo pa sa puso't isip namin lahat ng narinig, pati ito. Be with us, Lord. Lukuban mo kami ng presensya mo. Ang anointing mo at kalakasan mo ay dumaloy sa akin, sa bawat isang nandirito, habang nakikinig kami. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So, season 6 na tayo. At dinaanan natin yung ang nangyayari sa season 6. So, sabi ko nga, lahat ng naging senior na makakalimutin, wala naman dito yon lahat. Wala naman, no? Yung papasok ka sa kwarto mo, tapos pagdating doon, tatayo ka, titigil ka. Ano nga ba yung kukunin ko? Asan yung salamin ko? Nandito. Inaway mo na lahat, tapos lagi mong pinagbibintangan yung mga kasama mo sa bahay na nawawala gamit mo. Wala dito nun, di ba? Wala, no? Pinatay mo na lahat, tapos hindi naman pala sila kumuha ng gamit mo, ikaw pala. Kalimutan mo lang. Makulit ka na. Yung sinabi mo na kanina, sasabihin mo ulit maya-maya na konti. Wala din dito yon, di ba? Ilang ulit ba sasabihin para maintindihan? So wala dito nun. Masungit dahil marami nang nararamdaman, madaling makulitan, matampuhin, wala din dito yan. Mabagal na kumilos, kaya nalilate. Yung 5 minutes, nagiging 5 hours. 5 minutes, saglit lang. Wala po dito nun, di ba?
Kaya tingnan nyo, bakante pa yung iba dyan, no? Parating pa lang sila. Sana hindi natapos yung service. Okay? And then, ano pa? Humihina ang pandinig. Ano daw? Ako, minsan ganun. Ano? Lalo na pag yung nagsasalita, speaking in tongues, ha? Yung kinakain yung words, siguro hindi nagalmusal. Pinapaulit ko yun. Ito, madaling magkasakit. Ayan na, mahina na ang immune system. Ako, nung dati, stressin mo ako araw-araw. Wala akong problema. Lalaban ako dyan. Kaya ko yan. Stressin mo ako. Sige, maya-maya, umaga hanggang gabi. Sige lang. Pero ngayon, stressin mo ako ng isa. May nagtaas ng boses, may pressure, may tension. Dalawa. Pag dumalawa ka na at lalo na tumatlo, tataas na BP ko niyan. Matik na yan. Kaya sabi ng doktor ko, control mo yan. Sabi ko lang, hindi ko lang masagot. Ewan ko. Ewan ko. Di ko naman, kaya nga minsan di na ako nagbi-BP para hindi ko malamang mataas yung blood pressure ko. So, isa ito sa sign ng pagbabago kasi senior na ako next month. Tapos yung bigla kang tatayo, dati binigyan ako ng doktor ko ng Lustatin. Sabi niya, pag ininom mo yan, tatayo ka, mahihilo ka. Wala, hindi ako nahihilo. Tayo, ang bilis, sige, lipad uli. Biglang, wala naman, hindi naman nahihilo. Pero ngayon, pag nakayuko ka, tatrabaho doon sa grahe, biglang tatayo, wala na, gaganon ka na lang. Kakapit ka na. Dahil pag di ka kumapit, tutumba ka. Ako lang yun. Ako lang? Ako lang talaga? Taas sa kamay, para naman may kakampi ako. O, ayun. Kala ko, ako lang eh. Sabi ko, abnormal yata ako ah. So, nahihilo na rin pala kayo. O, ayan. Yan yung mga palatandaan. Kaya sinasabi ko, walang pressure, walang tension, dahil pag naipon yan, nako, shoot ang BP ko niyan. ER na naman ako niyan. Kaya nakikiusap ako doon sa mga nakapaligid sa aking mga nilalang, mga tao. So marami ang bawal. Marami ng bawal. Kaya yung mga senior, wag nang makulit at wag nang mapilit. Ang bawal, bawal. Okay? Bawal kumain ng masarap. Lahat ng kakainin nyo, matabang. Parang hospital, no? And then, dinaanan natin, sana, nung season 3, 4, 5, nag-ipon ka na, para pagtanda mo, hindi ka sa karsada dadamputin. Pero, meron talagang hindi alam yon. Kasi ngayon lang natin to pinag-aralan eh. Sana kung nabuhay na ako noon, pangalawang buhay ko to ngayon, sana alam natin lahat, kaso hindi natin alam. Ngayon, in that case, na hindi mo alam at hindi mo napaghandaan ang buhay mo, para ito sa mga seniors na, pero kung kayo season 2, 3, 4, wala kayong karapatan na matulog sa karsada balang araw, mumultuhin ko kayo. Babalik ako dito at sasabihin ko sa iyo, wala kang natutunan. Season 2, 3, 4, 5, dapat may natutunan kayo. Ito mga matatandang to, hindi nila alam yung sinasabi ko, tinuturo ko. Ngayon, kung sakali, nanay nyo yan, tatay nyo yan, hindi sila nakapag-ipon, wag na wag nyong gagawin sa kanila yan. Wag nyong hahayaan na yung mga magulang nyo sa karsada natutulog, ang dami na nandyan. Kayong mga anak, wag nyong gagawin ito sa mga magulang nyo. Hello? Huwag nyo silang pababayaan. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Lalo ito, huwag na huwag nyo itong gagawin. Yung matanda na, maririnig mo yung mga lola, bakit po kayo nagtitinda? Kasi walang kakainin yung apo ko eh. Hindi nyo trabaho pakainin yung apo nyo. Trabaho nyo enjoyin ang apo nyo. Pero magpapakain dyan tatay niya, nanay niya. Hello? Ang tatanda na ng magulang nyo, iaasa nyo pa yung anak nyo, yung apo nila.
Ang trabaho ng apo sa mga lola at lolo, i-enjoy na meron silang apo, hindi yung buhayin yung apo. Mga lolo at lola, kung kayo ay bumubuhay pa ng apo, umpog nyo na sarili nyo ngayon. Huwag lang dudugo Kasi baka ma-hospital kayo, pananagutan pa natin. Mali po ang inyong ginagawa. Turuan nyo yung mga anak nyong magtrabaho at buhayin yung sarili nilang pamilya. Nalulungkot ako tuwing may mga naririnig akong ganun. Bakit hanggang ngayon po nagtatrabaho kayo? Kasi yung anak ko walang trabaho. Hala? Ikaw na matanda, nagtatrabaho, yung anak mo na bata, walang trabaho? O kawawa po yung apo ko Alam niyo, kung hindi lang ako Christian, magtatayo ako ng assassination squad, kukunin ko yung mga yan. Salot sa mundo yan pabigat. Asa-asawa ka, tapos di mo kayang buhayin anak mo? Hello? Patay tayo, nagagalit na naman si pastor nito. Kaya mayos kayo mayos kayo. So, wag niyong gagawin ito sa mga matatanda. Wag na wag. Ayan, dahil ang matatanda ay makulit na, makakalimutin na, kung kayo kasama nila sa bahay, pagpasensyahan nyo sila. Hindi yung kayo pa yung galit. Nakikitira na nga lang kayo, galit pa kayo. Huwag kayong galit. Hello? So, yung mga anak dyan na matatanda na magulang nyo, nung maliliit kayo, makulit din kayo. Nung maliliit kayo, iyakin din kayo. Pumupupo pa nga kayo sa shorts. May ihi kayo. Sino nag-aasikaso? Magulang nyo. Ngayon, tumanda na sila, baliktarin natin ang tatsulok. Kayo naman. Darating yon. Kayo naman. Ngayon, kung iiwanan nyo, yung mga magulang nyo, walang kasama, ang dilema talaga dyan, hindi kayo makukulitan sa kanila. Silang mag-asawa, kung buhay pa yung dalawa, magkulitan silang dalawa. Pangako naman nila sa altar yan, till death do us part. Hanggang kami tumanda, tumaba at kumulit. Magsasama hanggang wakas. So, yung mag-asawa, dapat kahit matanda na, kaya minsan sinasabi ko sa mga anak ko, umalis na kayong dalawa dito sa bahay namin pag nakukulitan na kayo. Kasi ako, kaya kong tiisan yung kulit ng mami nyo dahil nangako ako kay Lord. At siya, nangako siya kay Lord na hanggang dulo. So yung kulit ko, titiisan niya. Kayo, hindi naman kami nangako sa inyo So ginaganon ko sila. Kaya yung mga mag-asawa nasa season 6, mandalang kayo. Doon yung malalaman yung kantang, kasama kang tumanda. Yung kinakanta nyo ng season 3, sa season 6 malalaman kung tunay yan. Kung kakantahin nyo pa yan. Hello? Kung tayo ay matanda na, sana'y di na tayo magkita. Doon ka, dito ako. Ay, nako. Nakita ko na itong mga nangyayaring ganito. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung yung asawa mo nandyan, magtiisan tayo hanggang wakas. Kasi yung mga anak nyo, baka hindi kayo matiis. Pero kayong dalawa, kailangan nyo magtiis hanggang wakas. Nangako kayo sa Diyos. Till death, yan lang ang maghihiwalay sa inyo, kamatayan. Hindi yung kakulitan. Okay? Ayaw sumagot. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw niyong sumagot, Ngayon, sa mga anak, i-review ko lang to. Kung dumating yung punto, walang naipon yung mga magulang nyo dahil hindi nila alam to, obligasyon ng mga anak na tulungan ng kanilang mga magulang. Bakit? Sino ang asahan yung tutulong sa kanila? DSWD? Walang pera yan. MWH? IDPWH? Wala rin. So, kayong mga anak, pag-isipan nyo, kung hindi alam ng magulang nyo to at di nakapag-ipon, balang araw kakailanganin nila ang tulong nyo. Okay? Si Lord ang nag-utos mismo na when you honor your father, you give. And then, sa Timothy 5:8, sabi dito, ang hindi magmahal sa kanyang sariling magulang, pamilya, ay mas malala pa sa unbeliever. Then, sa family code, nire-review ko lang ito,
na may batas tayo na kailangan nyong sundin. Obligasyon ng magulang na buhayin, ibigay ang pangangailangan ng anak. Ganon din naman ang mga anak. Pag wala na ang mga magulang, wala nang kakayanan, obligasyon. Iisa lang ang according to family code, pag hindi kayo inalagaan ng magulang mo, pwede mo siyang hindi alagaan. Pero sa Bible, hindi ganon. Sa Bible, what you sow, you will reap. Kung iniwan mo yung tatay mo, nanay mo doon sa bundok dahil wala nang silbi at kasama mo yung 7 years old na anak mo, alam na niya kung anong gagawin niya pag tumanda ka. Uulitin lang niya yung ginawa mo sa tatay at nanay mo. So, kahit pa naging masama yung magulang nyo, mahirap sabihin ito, pero what you sow, you will reap. Hayaan nyo silang umani sa mali nilang ginawa, pero hindi ikaw ang magbibigay ng ani. Dahil kung ano itatanim mo, balang araw, yun din ang aanihin mo. Kahit pa masama, kahit hindi mabuting magulang, gawin mo yung tama para sa kanila. Amen po ba? Gawin nyo yung tama. Dahil kung ano yung ginawa nyong mabuti, babalik din yan sa inyo balang araw. So pagkatapos ng season 6, what's next? Ano na? Walang season 7 eh. Ano na mangyari? Kung umabot tayo ng season 6, anong susunod? Walang 7. 7 heaven. Okay? Sabi dito sa verse 1 and 2, everything there is a season and a time for every matter under heaven. Sa ilalim ng langit. Pag sinabi na sa ilalim ng langit, nasaan yun? Nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, habang buhay ka pa. So, ito ang nangyayari. Time to be born and time to die. Kung patapos na yung season 6, ang susunod, mamamatay ka na. Kung ilang taon man yun, we don't know. So after season 6, death. So ngayon, bibigyan ko kayo ng bonus since malapit na ang November 1, araw ng mga patay. Pupunta tayo doon ngayon. Sabi na Ecclesiastes 12, 2-7, basahin ko lang yung verse 3. Ang sabi sa Ecclesiastes 12, verse 1, alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay bata pa, habang malakas ka pa. Dahil darating ang panahon, ito yung panahon na yon, sabi ng verse 3, in that day, when the keepers of the house tremble. Ano ibig sabihin? Bumalik ako ng India, umuwi kasi kami na India after 4 years, 1999 dito, and then bumalik ako ng India 2003, ako lang mag-isa, December hanggang February, para bisitahin yung church doon. And then nakitulog ako doon sa isang miyembro na principal ng isang school. May, yung nanay nila, si Amaji, tanda na, mga 90 yata yun, 80. Ha? 92. So siya yung lagi naiwan sa bahay. Yung mga apo niya, nasa school, yung anak niya, nagtatrabaho. So pag umuwi ako sa hapon, sa isang kwartong pinagamit nila, bigla niya tong kinuwento sa akin, yung Ecclesiastes 12. Nung dati binabasa ko yan, hindi ko yan naiintindihan. Nung inexplain niya sa akin, oo nga no, para pala ito sa season 6 sa matanda. Yung sinasabi dito, when the keepers of the house tremble, ikaw na tatay o kahit nanay, lalo na sa tatay, ikaw yung keeper of the house, nanginginig ka na. Pag tumanda ka na, nanginginig na yung tuhod mo, braso mo kasi mahina na yung kalamnan mo't buto. And the strong men are bent. Nababasa niyo ba? Yung mga macho-macho effect, yung mga siga-siga noon, wala na. Yung kanilang buto-buto, yung osteoporosis nila, nandiyan na. Malambot na, nakayuko na yan. May tungkod na yung iba. So the strong men are bent. And the grinders cease because they are few. Ano yung grinders? Ngipin. Dati kahit bulalo, ngat-ngatin eh, no? Yung mga paan ng manok, wala nang tapon-tapon, lahat lunok. Parang yung aso namin na, beagle, lahat lunok eh. Pero ngayon, wala na. Hindi na kaya eh, konti na lang. And those who look through the windows are dim. Pagtingin mo sa bintana, sino kayo? Ikaw ba yung gwardiya dito sa subdivision? Yung tatay ko, bago mamatay, na sa amin tumira, tsaka yung nanay ko. Yun ang nila, hindi na ako kilala. Ikaw ba yung gwardiya dito? Tapos pag nakilala naman ako,
Yung gusto nila makipag-usap, alam niyo, pag tumanda ka, gusto mo ng kausap. Kaya meron ka dapat pambili. Mahal ang kausap, alam niyo? Mahal ang kausap. Dati piso, makausap ka na. Ngayon, hindi na po. Mahal na. So, sabi dito, 4, the doors on the street are shut. Nilalak namin yung gate nung nandoon yung nanay ko tsaka tatay ko. Alam niyo kung bakit? Lumalabas sila, tapos di na namin mahanap kung asan. Minsan talaga, muntik na kami magparadyo, inikot namin yung buong, yung mayamot, di namin nakita, buti umuwi ng hapon. Kaya pala sabi ko, hindi, yung mga natutulog sa kalsada, hindi lang pala yung tinakwil ng mga anak, yung iba doon naligaw. Naligaw lang, di na nakauwi. Mga ulyanin na kasi. So yun, and then, when the sound of the grinding is slow. Alam niyo yung grinder? Maingay yun. Yung panahon nila, yung grinder, yung umiikot na bato para sa mga grains. Maingay din yun kasi merong mga hayop na nagpapaikot nun. Pero pag matanda ka na, mahina na yun, hindi mo na naririnig. Bingi ka na. Huwag natin ikahiya to, sign of old age talaga to. And one rises up at the sound of a bird. Pero hindi mo na naririnig halos yung ingay, pero konting tunog, gising ka. Kakainis. Pag bumangon to, tapos ginalaw yung plastic na lalagyan niya ng gamot, nagigising ako, ano ka ba? Pwede ba doon ka sa labas magagaganyan? Yung tunog lang ng plastic, gising na po ako. Tapos ang hirap na makatulog ulit. Ako lang yan, abnormal ako eh. Ako lang po. Taas ang kamay para may kakampi naman. Ayun. Grabe, tunog ng plastic, gising ako. Bukas ng pinto, gising ako. Ang hirap na nga makatulog, ang dali mo pang magising. So, kaya pala naghihiwalay ng kwarto minsan. Tapos yung kwarto ng isa nakalock, tsaka merong soundproof. Lalo na kung maingay yung partner, no? Kaya kung habang bata ka pa, huwag ka nang maingay dahil pagtanda mo, mas maingay ka. So the sound of the bird and the daughters of song brought low. They are afraid also of what is high. Matatakotin na sa matataas. Di na pwedeng magbiyahe-biyahe ito sa bundok. Kaya kung kayo senior na, huwag nyo isiping mag-mountain climbing. Baka doon na kayo malibing. Terrors are in the way. The almond tree blossoms. Sa Tagalog to, puti na yung buhok. Kasi pag namulaklak yung almonds, daw may puti. And the grasshopper drug itself along. Yung mga tipaklong ay aktibo, medyo mabagal na ang galawan. Because man is going to his eternal home. Ito na nga. After ng seasons of life, season 6, saan ka na pupunta? Eternal home. Heaven or hell. And the mourners go about the street. Yung mga umiiyak dahil ililibing ka na, may prosesyon, ito ang ending ng seasons of life. Before the silver cord is snapped, yung mga nag-aaral ng astral projection, hindi yan sa Bible, demonic yan. Ginagamit nila ito na pag daw yung kaluluwa mo humiwalay sa katawan, merong cord, silver cord. At the moment na maputol yun, mamamatay ka na. Pero, sa Bible to nakasulat meron tong kahulugan. So ngayon, ang silver cord talaga ay connection mo sa buhay. The moment na naputol na yan, patay ka na. The golden ball is broken. Anong kahulugan nito? Yung mga pinaghirapan mo sa buhay, mawawala yan. Di mo yan madadala sa kabilang buhay. The wheel broken at the cistern. And the dust returned to the earth as it was. At yung katawan mo ay babalik sa alabok. Doon ka galing. At yung spirito mo, saan pupunta? Sa Diyos na nagbigay nito. So bonus para sa November 1. May mga katuroan pong ganito. Ang Iglesia ni Cristo, Jehovah Witnesses, ang dating daan, Seventh-day Adventist at Roman Catholic Church. Ito po turo nila sa mga patay. Ang patay ay natutulog lang. Okay? So pag natutulog ka, lalo na mahimbing ang tulog mo, sa palagay mo, kung totoo ito, mahimbing ba ang tulog ng mga patay? Mahimbing kaya? Kung totoo ito palagay ko mahimbing kasi baka humilik sila kung medyo nakakita na kayo ng patay na humilik.
Wala, di ba? So kung patay sila, malamang tahimik, relax, nag-aantay daw sila ng judgment sa ibang turo. Wala na daw silang alam sa nangyayari dito sa daigdig. Unaware sa mga kaganapan sa buhay nila, personal nila o sa pamilya nila. They know nothing. Nope, ang turo nila walang tao sa langit. So anong meron sa langit? Ibon? Pero pag minamatay, nasa heaven na siya kahit pa masamang tao. Kontra-kontra yung kanilang sinasabi. Pero ang doktrina nila, walang tao sa langit. At sa Roman Catholic, we can talk to the dead. Lahat ng mga santo at santa, patay po yan. Okay, where the dead goes? Alamin muna natin to, bibilisan ko para matapos dahil wala tong continuation next Sunday. Thessalonians 5:23, ang tao ay binubuo ng tatlo, spirito, kaluluwa, at katawan. Yung spirito, ito yung buhay na galing sa Diyos. Na ang sabi na Ecclesiastes 7, pag namatay ka, yung katawan mo babalik sa alabok, sa lupa, at yung spirito mo saan pupunta? Sa Diyos. Dahil ang spirito ay galing sa Diyos, yun yung buhay mo, babalik sa Diyos. So tatlo, katawan, spirito, kaluluwa. Yung kaluluwa, ito yung tunay na ikaw. Ito yung nakakaramdam, nasasaktan, nalulungkot, nag-iisip. Kaya nga sabi ng Bible, what shall a man profit if he gain the whole world? Yumaman ka. Ikaw na yung pinakamayaman sa DPWH o sa Kongreso o sa Senado. Pero sa impyerno ka napunta. Sabi doon, what shall a man profit if he gain the whole world but lose his own soul? Ang soul ang nakakaramdam. Ang soul ang pinahihirapan sa impyerno. Ang soul, ikaw yon. Yung soul mo, nakatira dyan sa katawan na yan. Sisiddan lang yan. Pag namatay ka, yung katawan mo mabubulok, pero ikaw, yung soul, hindi mamamatay. Eternal yan. Itatapon ka sa impyerno, pupunta ka sa langit. Yun yung soul mo. Okay, so tatlo, binubuo, spirit, soul, and body. Ngayon, sa lumang tipan, saan napupunta ang mga namatay? May kwento sa Luke 16, 22, 24. Yung mahirap, na si Lazarus at yung mayaman na si Dives, sabi ng Latin Bible. Pareho silang namatay. Namatay yung mahirap at saan siya dinala? Abraham's side of bosom. And then namatay din yung mayaman, saan dinala? Sa Hades, sa impyerno, temporary hell. At sabi dito, nung namatay yung mahirap, sino sumundo? Sino sumundo? Pag kayo may pinag-pray sa ospital na naging Christian at ngingiti, biglang pipikit ang mata, andyan na sila, sinusundo na ako, anghel ang sumundo. Pero pag natatakot at dilat ang mata, sino sumundo? Ha? Demonyo. Alam na, doon pa lang, pagkamatay pa lang, alam mo na sa itsura ng mukha sino sumundo. So pag anak ng Diyos, anghel. Pag hindi, demonyo. So ito, sinundo ng demonyo, dinala sa impyerno. And then, nung nandun na sila, sabi dito, tumingin itong mayaman kay Abraham na sa kabilang bahagi, malayo, at nakita niya si Lazarus kasama doon. At nag-request siya. Sabi niya kay Abraham, pwede po bang mag-request, Mr. DJ? Anong request mo? Pwede bang yung kamay ni Lazarus ay isawsaw sa tubig at pumunta dito, ipatak man lang konti sa dila ko? Sa palagay niyo, pag ikaw na uhaw, okay lang yung isang patak? Hindi yun okay. Kaya lang, the intensity ng init sa impyerno, sa Hades, mapatakan man lang yung dila niya, konting relief. Marirelieve yung kanyang hirap. So ang sabi dito, palamigin lang ng konti dahil naghihirap ako dito. Tanong, sabi nila, pag namatay, walang nang alam. Tulog na. Tulog ba tong mga to? Nananaginip yung mayaman. At si Lazarus din. Si Abraham, nananaginip silang tatlo at magkakasama sila sa isang panaginip. Ganon? Patay sila, may alam wala. Gising hindi. Tulog? So ito ang katibayan na ang mga namamatay, yung kaluluwa nila na nasa impyerno o nandito sa paraiso, kasi paraiso itong kay Abraham's bosom, alam ko ano nangyayari sa kanilang sarili. So hindi sila tulog. Okay? Maliwanag.
So in the Old Testament, ganito po nangyari. Pag ikaw mananampalataya kay Kristo, paano nanampalataya kay Kristo? Wala naman si Kristo noon. Nandun na po si Kristo sa Genesis 1:1 pa lang. At ang faith ng mga Old Testament people is future. Yung parating na Kristo, yung Messiah. Nakasulat sa propesiya yon, naniniwala silang may darating. Sila, future ang faith. Tayo naman, ang faith natin, sila sa magaganap pa lang, tayo sa naganap na. Past tense tayo. Nangyari nang namatay si Jesus. Yung mga nabuhay sa time ni Jesus, present. Old Testament, future. Yung nabuhay doon, present. Tayo, past. Yung faith natin nakabase sa nangyari. So sila may faith. Pag namatay sila, saan sila pupunta? Again, sabi ng Genesis 2:7, tingnan nyo, paano nilikha ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao, galing saan? Sa lupa, sa alabok. Yan yung katawan. And then, nung naporma na si Adan, mukha na siyang tao, anong sabi ng verse 7? Hiningahan ng Diyos. And the man became a living soul. May soul na siya pero walang life. Kasi wala pang hininga. Yung hininga na yun, yung spirit. So, hiningahan yung soul, naging living soul. Naintindihan niyo po? Body, lupa. Soul, ikaw yon, nakakaramdam, nakakapagsip. Spirit, yung buhay na galing sa Diyos. Pag namatay ka, yung buhay na galing sa Diyos, saan pupunta? Yung spirit, babalik sa Diyos. Believer ka o unbeliever, babalik sa Diyos yan. Ngayon, kung believer ka, according to Luke 16, yung katawan babalik sa lupa, lahat ganyan mangyari, pero sa kaluluwa nagkakaiba-iba. Saan napunta yung kaluluwa ni Lazarus? Sa Abraham's bosom, sa piling ni Abraham, na tinatawag din nating paradise. Bakit paradise? Yung magnanakaw, nung sinabi niya, Lord, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Bakit? Bakit paradise? Si Jesus pupunta dun para palayain, palabasin yung mga kaluluwa sa Abraham's bosom of paradise. Okay, so ang mga believers, ang kaluluwa na pupunta sa Abraham's bosom or paradise sa lumang tipan. Ang spirito at katawan, parehas kung saan napupunta, believer o unbeliever. Sa unbeliever, so spirit, back to God, body, balik sa lupa, pero ang kaluluwa ng unbeliever, saan pupunta? Saan napunta yung mayaman? Sa Hades, sa impyerno. Okay? Next. Nung si Jesus ay namatay sa krus, 3 days, saan siya nagpunta nung siya'y patay? Pumunta siya sa ilalim, sa Hades. Nangaral siya doon sa mga kaluluwang nasa impyerno. Sabi ng Peter, sinabi niya na ito yung mga tinanggihan nyo. Ito yung inayawan nyo. And then pumunta siya sa Abraham's bosom, sa paradise. Yung mga tao doon, nandoon sila David, sila Abraham, sila Moses, lahat ng Old Testament saint, Jeremiah, Hosea, Samson, Jephthah, nandoon silang lahat. So pagpunta ni Jesus doon, binuhat niya yung mga yon, nilabas niya doon, kasama yung paraiso, yung buong paraiso, at yung laman, binitbit niya. Sabi ni Ephesians 4:8-10, when He ascended on high, He led hosts of captives. Nung siya umakyat uli sa langit, nung siya'y nabuhay muli, marami siyang bitbit. Yung mga bihag doon sa paraiso na hindi makapasok-pasok sa langit, naka-stop over sila doon kasi walang gate pass papuntang langit. At ang gate pass papuntang langit is si Jesus, yung dugo niya. Kaya nga siya ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang pupunta sa langit kung walang Jesus. Siya yung gate pass. Ngayon, sabi dito, in saying, He ascended, what does it mean? But that He had also descended in the lower regions of the earth. Siya na umakyat sa langit, bumaba muna siya doon sa Hades at doon sa paradise, sa Abraham's bosom. He who ascended is the one also ascended. Siyang bumaba, umakyat uli siya. And then, pag-akyat niya, sabi ng Matthew 27:52-53, maraming hindi alam kung anong meaning nito. Maraming nagtuturo, hindi nila tinuturo to dahil hindi nila maintindihan tong verse na to. Tinuro ng dating daan ito, ni Eli Soriano, nabuhay daw yung mga patay pero nilagari ulit, namatay ulit. Ano yan, kahoy? So ito ang meaning.
The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after His resurrection. Nung nabuhay si Jesus muli, lahat ng mga namatay sa lumang tipan na nabulok na yung katawan sa lupa, pero yung kaluluwa na sa paraiso, na sa Abraham's bosom, lahat yun bumangon at nabuhay ulit. At ang sabi dito, they went into the holy city and appeared to many. Nabuhay sila, patunay na na-resurrect yung Old Testament. Kaya sa rapture, ang mabubuhay uli ng mga patay, hindi kasali ang Old Testament. Ang sabi doon sa Thessalonians, those who are dead in Christ. So yung panahon ni Kristo, ang mabubuhay sa rapture. Pero yung mga Old Testament saints, wala na doon. Nasa langit na lahat ito. Bakit? Ano ba nangyari? Bakit hindi sila makapasok-pasok sa langit? Walang bayad na dugo. Okay? Sabi dito sa Isaiah 26:19, your dead shall live together with my dead body. Prophecy ito. Sabi dito, mabubuhay lahat ng mga namatay pag nabuhay yung katawan ni Kristo. They shall arise, awake and sing, you who dwell in the dust, yung mga nabulok na. So lahat ng Old Testament saints nabuhay. He did not, sabi ng Hebrews 9:12, binayaran ni Jesus ng dugo ang Diyos Ama. Alam niyo yung atonement? Ano ang atonement? Ano ang redemption? Sige, balik tayo sa discipleship. What is redemption? Ha? Bayad ng dugo para kanino ang redemption? Tayo'y makasalanan, nakasanla tayo sa taning pawn shop. Okay? Papupunta tayo sa impyerno. Ang ginawa ni Jesus, ni-redeem tayo. Binayaran si taning ng dugo niya. So, hindi na tayo mapupunta ng impyerno. We are redeemed. Ano naman atoned? Ang atonement, galit ang Diyos sa kasalanan. Ang ginawa ni Jesus, yung dugo niya, inalay niya sa Diyos Ama. Yung galit ng Diyos, binura niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Lahat ng mga makasalanan ngayon, natatanggap kay Jesus, hindi na galit ang Diyos at makakapasok na sa langit. Pero nung hindi pa namatay si Jesus, walang pwedeng makapasok doon dahil galit ang Diyos sa kasalanan at lahat ng tao, makasalanan. Sinong papasok? Wala. Pero nung umakyat si Jesus, bitbit ang kanyang dugo, He entered the most holy place. Yung holy place na tinutukoy dito, sa templo ni Solomon at ni Moses, merong nag-aalay ng mga tupa doon sa bungad, outer court, and then holy place. Yung most holy place, nandoon yung presensya ni Lord, winiwisikan ng dugo ng tupa at ng mga ox yun. Once a year, yung year of atonement. So, sabi dito, hindi pumasok si Jesus sa gawa-gawa lang ng kamay ng tao. He entered heaven itself. Now, appear for us in God's presence, obtaining eternal redemption. Nung pumasok sa langit, bitbit yung dugo niya, sabi niya sa Diyos Ama, bayad na ang kasalanan ng sanlibutan. At andito na yung mga namatay sa lumang tipan, pasok sa langit. Nasa langit na lahat sila. Nung umakyat si Jesus sa langit, on the third day, nabuhay siyang muli. Nagpakita siya kay Mary sa tatlong Maria. At sabi ni Mary, Rabboni, gusto niyang hawakan. Ang sagot ni Jesus sa John 20, Noli me tangere. Touch me not. Bakit hindi pwedeng hawakan? And then, kinagabihan, mga bandang 6:00, bumalik si Jesus, nag-iipon yung 11, na takot, pumasok siya at nakipag-usap. Bakit hindi siya pwedeng magpahawak? Sabi niya, touch me not. Hindi pa ako umakyat sa Ama. Huwag mo kong hawakan. Pero nung bumalik sa 6:00 ng gabi, banda, pwede nang hawakan. Bakit? Bit-bit niya yung dugo niyang banal nung nabuhay siya muli. Aakyat sa langit at yung mga kaluluwa nitong mga namatay, nandiyan lang, hindi nila nakikita. Pero yung iba nakakita, nagpakita sa syudad eh. So pag akyat niya sa langit yung banal na dugo, binigay niya doon sa Diyos na banal. Kung nahawakan siya ni Maria, kontaminado na yon. So hindi siya nagpahawak. Pero pagbaba niya, bandang hapon, bandang gabi, okay na tayo, bayad na eh. The eternal salvation and redemption is already paid. Kaya lahat ng mamamatay na Kristiyano, wala na pong stopover, direct flight tayo. Langit tayo. Amen? Langit tayo.
So in the New Testament, sabi ni Paul, 2 Corinthians 5:6 at saka 8, so we are always of good courage. Masaya lagi tayo at meron tayong encouragement, knowing that while we are at home, itong katawan na to ay tahanan ng ating kaluluwa at ng spirito. Hanggat nandito tayo nakatira sa katawang ito, buhay tayo. Pero wala tayo kay Lord. Malayo tayo kay Lord. Physical. We would rather be away from the body at home with the Lord. Pag namatay tayo, wala na tayo sa katawang ito, umalis na yung kaluluwa natin at spirito, na kay Lord na tayo. Pag namatay tayo, kay Lord tayo pupunta. Hindi tayo tulog. At saan si Lord? Diyan sa ilalim ng lupa? Yung literal, yung katawan na Jesus, nasan siya? Siyempre, nasa langit. So therefore, kung sinabi ni Pablo na kay Lord tayo, sa langit yun. So may tao sa langit, wala? Meron. Anong turo nilang walang tao? Kasi hindi sila nakapasok doon. Napunta sila sa dagat-dagatang apoy na madilim at wala silang makakita. Kaya wag tayong makiniwala sa mga to. Philippians 1:21, sabi ni Pablo, for me to die is gain. To live is Christ, to die is gain. Kung mabuhay ako kay Kristo, kung mamatay ako, panalo. Bakit? Magkikita kami ni Kristo face to face. My desire is to depart. Gusto ko nga, wala na ako dito, kaya lang dami pang dapat gawin. Sabi niya sa mga taga-Philippians. So, to depart and be with Christ is better. Gusto niya makasama si Kristo talagang pisikalan. Face to face, hindi lang yung spirit. No? So, pag namatay ang believer, diretso sa langit. So, ito na. Ang spirito, bumabalik sa Diyos. Ang katawan, balik sa lupa. Pero ang kaluluwa, diretso sa langit. Ang unbeliever. Sa New Testament na to New Testament. Ngayon, ganun pa rin. Ang spirito ng namatay na unbeliever, babalik sa Diyos. Ang katawan niya, saan mapupunta? Sa lupa. Ang kaluluwa, impyerno pa rin, Hades. Kung ano yung Old Testament, sa unbeliever to yun pa rin sa New Testament. Ang nagkaiba lang sa mga believer. Sa Old Testament, punta ng Abraham's bosom, paradise. Sa New Testament, hindi na. Diretso na tayo ng langit. Ngayon, yung mga unbeliever, sa final judgment, sa Great White Throne Judgment, bubuhayin lahat sila. At haharap sila sa Diyos. Sabi dito sa Revelation 20, Death and Hades, yung buong sisidlan ng mga namatay sa lumang tipan. At sa New Testament, punong-puno yung Hades. Bubuhayin yun, bubuksan yun, kasama yung Hades. At yung Hades na kasama yung laman ng mga namatay na unbeliever, itatapon sila sa then death and Hades were thrown into the lake of fire. Ito yung pangalawang impyerno. Yung Hades, yun yung una impyerno. Sa Hades ang pinahihirapan mga unbeliever. Ang nagpapahirap, according to Dante's impyerno. Pero may posibilidad, demonyo pinapahirapan yung mga tao doon. Pero sa lake of fire, pati demonyo, tinotorture dito, iyak si Satanas dito, iyak talaga. Yung mga corrupt, iyak talaga dito pag hindi nagbago. At dito wala nang labasan forever and forever na to. So, this is the second death. Lake of fire, o yung tinatawag na Gehenna. Ito na yung final. So yung mga namatay na nasa Hades, laglag dito. Yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So bilisan ko konti, balik tayo rito. So itong maling turo na Iglesia ni Cristo ng Jehovah Witnesses, ang dating daan, Seventh-day Adventist at Roman Catholic, wala sa Bible to. Mali. So kung nagtuturo ka patungkol sa patay at mali, at patungkol sa after death, mali yung turo mo. Kung mali ka dito, palagay ko mas marami ka paring mali sa ibang tinuturo nyo. Kung dito nga lang sa simpleng ito, mali ka na. Mas mali ka pa sa iba. Okay? Ngayon, ano ang basihan ng Iglesia ni Cristo? Bakit daw, o pati itong ibang grupong ito, bakit daw natutulog yung mga patay? Ito yung verse na ginagamit nila. Ecclesiastes 9:5-6. For the living know that they will die. Alam ng mga buhay na mamamatay. Alam niyo ba yan? Na mamamatay tayo? Hindi lang natin alam kung kailan.
But the dead know nothing. Ito yung basihan nila. Wala daw alam yung mga patay. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Their love, their hate, and their envy have already perished. And forever, they have no more share in all that is done under the sun. So tama pala sila. Wala nang alam ang patay, yung kanilang alaala ay makakalimutan na, wala nang love, wala nang hate, wala nang inggit. Ngayon, ano ang konteksto? Pag nag-aral ka ng Bible, you need to read the whole chapter, before and after. And kung hindi mo maintindihan, basahin mo yung buong book. So, pag binasa mo, beginning chapter 5 na Ecclesiastes 7, ang pinag-uusapan dito ni King Solomon ay yung walang kwenta yung buhay. Kasi ang dami niyang asawa, ang dami niyang pera, pero hindi siya masaya dahil kinalimutan niya si Lord. Pinagpalit niya si Lord sa pera, kayamanan, karangyaan, at sa babae. Kaya nga pagdating ng Ecclesiastes 12, ang sabi niya sa verse 1, ganito ang payo ko dahil mamamatay na siya, alalahanin niyo ang Diyos habang bata pa kayo. Habang hindi pa mahina ang katawan niyo, habang marami pa kayong ngipin. Yun yung kanina na binasa natin. Kasi may regret siya, vanity. So ang issue is nagsisisi siya sa buhay na pinamuhay niya under the sun. Pag sinabing under the sun, nandiyan yung sun, under the sun, ano yun? Earth, di ba? Anong under the sun? Heaven? Earth. Sun, earth. Pag sinabing under the sun, nasa earth ka. Anong earth? Ilalim ng earth o ibabaw ng earth? Di ba? Ang buhay natin sa mundong ibabaw. Yun yung ibig sabihin, mundong ibabaw. Sa anong konteksto na wala ka nang maalala? Tingnan niyo yung may guhit. In all that is done under the sun. Yung word na under the sun, ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, sa ilalim ng araw. Verse 3, this is an evil in all that is done under the sun. Verse 9, enjoy life with the wife from whom you love all the days of your vain life that He has given you under the sun. Tingnan niyo yung word na under the sun, because that is your portion in life, in your toil in which you toil under the sun. Pag namatay ka, yung spirit mo saan pupunta? Under the sun o above the sun? Above the sun, kasi sa heaven, kay Lord. Yung soul mo, saan pupunta? Kung unbeliever ka. Above the earth o under the earth? Under the earth. Yung believer ka naman, yung soul mo pupunta ng heaven. So above the sun, hindi under the sun. Ano ang under the sun? Body, soul, o spirit? Clear, di ba? Ang katawan mo ang under the sun. Nandudun ka sa lupa, nilibing, nabulok, at wala ka nang alam, di ka nagalit, hindi ka na inggitero. Pati yung ginawa mo sa lupa, balang araw makakalimutan. Pag trending ka ngayon, pag-uusapan ka, 3 weeks. After ng trending, wala ka na. Ang tinutukoy dito na wala nang alam, yung katawan, hindi yung kaluluwa. Hello? Ito po yun. Kung sakali niyang makausap niyo sila, ipailiwanag niyo na yung under the sun ay yun na sa ibabaw ng lupa, hindi na sa ilalim. Okay? Kaya ang konteksto nito, kailangan naintindihan niyo. Pangalawang tanong, bago tayo magtapos. Will the dead come back to earth? Bumabalik ba ang patay sa lupa? Kaya pagdating ng November 1 and 2, may mga kandila kayong lalagyan. Hindi na dapat nyo ginagawa yan kasi yung kamag-anak kong namatay, naliligaw ng landas. Nung buhay naliligaw ng landas, patay na, naliligaw pa rin. Diyos ko naman. Eh di lakihan nyo yung kandila. Eh gawin nyo solar light para madali nila makakita kung saan sila pupunta. Ngayon, balik tayo. Kay Lazarus, kay Abraham, at saka doon sa mayamang namatay. So nag-request yung mayaman, kung hindi pwedeng patakan ng tubig yung dila ko, ganito na lang. Second request, Mr. DJ, papuntahin mo si Lazarus sa mga kapatid ko. May 5 pa akong kapatid na pasaway, sabi niya. So that he may warn them, para mawarningan niya at hindi mapunta dito sa impyernong ito na naghihirap ako. May 5 pa akong kapatid. So nakakaramdam ba siya? Nakakaramdam ba yung namatay? Nakaramdam, nag-aalala, naawa pa. Ngayon, sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets.
Nandun si Moses, meron 10 commandments na pinangangaral. Yung mga propeta, may pinangangaral patungkol sa Misayang darating at mga salita ng Diyos. So may nangangaral doon. Makinig sila sa Bible study, makinig sila sa preaching, mag-subscribe sila sa Joya Masinag Official. So, sabi ni Abraham, parang ganon, let them hear. Pero ang sabi niya, hindi ang mga Abraham, kung ang patay ay babalik, magsisisi sila. I-try nyo lang lamay. Biglang yung patay bumangon. Tingnan ko kung may maiwan at makinig doon, kahit asawa pa niya. Bumangon sa kabaong, tapos makikinig ka ng preaching, malabo yun, lahat yun tatakbo. So ang sabi ni Abraham, no way, hindi pwede. Kahit patay pa bumalik, hindi yan maniniwala. At anong point ni Abraham? Hindi talaga pwedeng bumalik ang patay. Then, Job 7:9-10. As the cloud fades and vanish, so he who goes to the Sheol or hell, Hades din to, does not come up. He turns no more to his house, nor does his place know him anymore. Ang mga namatay na, hindi na bumabalik at hindi na siya nagmumulto sa bahay nyo. Pag merong nagparamdam sa bahay nyo na, uy, amoy ni ganito yan ulakad, ubo ni ganito, demonyo yan. Familiar spirits, nanggagayang spirito. So ang patay hindi na bumabalik. Huwag nyo nang ilawan ang mga puntod. Lagyan nyo lang ng bulaklak, ayusin nyo, dalawin nyo, alalahanin nyo yung mabubuting ginawa, pero hindi na yan babalik. At wag nyong kakausapin ng mga patay. Patay ka diha pag kinausap mo yan. Necromancy. The practice of communicating with the dead. Ang necromancy, nakikipag-usap sa patay, it is a form of divination, kademonyohan to. This is also referred to as black magic or sorcery, which can involve conjuring spirits. Alam niyo naman yung mga pelikula na conjuring, nagtatawag ng masamang spirito. Talking to the dead is talking to demons. Pag kinakausap mo demonyo, anong malilipat sa iyong spirito? Kabanalan o kademonyohan? Obvious. Kaya demonyo tong Pilipinas eh. Nakakausap, demonyo eh. Deuteronomy 18:10-12. There shall not be found among you anyone who inquires or talks to the dead, for whoever does this thing is abomination. Alam niyo yung word abomination? Karumal-dumal, kadiri. Galit na galit ang Diyos dito. Dalawa lang ang dahilan bakit ang bansa pinaparusahan: idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at pakikipag-usap sa mga demonyo, sa mga patay. Pareho yun, meron tayo. Pag-pray nyo ang Pilipinas, dahil parehang meron tayo nito. Galit na galit ang Diyos dito. Galit ang Diyos sa Pilipinas. Dahil sa may gumagawa nitong mga leader natin. Leviticus 20:27, a man or a woman who is a medium or necromancer surely be put to death. Kailangan mamatay. Kailangan patayin itong mga to dahil ginagamit sila para ang demonyo makapasok sa teritoryo nila, sa bansa nila. They shall be stoned with a stone and their blood shall be upon them. Nilalabas sila sa plaza, binabato, at walang kasalanan yung mga bumato. Dahil ang batas sa Israel, nung time na yon, lahat ng gumagawa ng kasamaan dapat tapusin para ang bansa hindi madamay. Isaiah 8:19, when they say to you, inquire of the mediums. Yung medium po, yun yung instrument ng mga necromancy. Sila yung ginagamit para makipag-usap sa patay. And the necromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Bakit ka sa patay makikipag-usap? Demonyo ang nakakausap mo. Hindi ba dapat Diyos ang kausapin mo? Ngayon, sa Roman Catholic, si Padre Pio ba buhay? Ba't kinakausap? Si St. John, St. Paul, Peter, si Mary buhay? Bakit kinakausap? So kung kinakausap niyo ang mga namatay, anong tawag doon? Necromancy. Sino kinakausap mo? Sila, mga saints na namatay o demonyo? Maliwanag? Kaya ang daming kademonyohan sa bansang Pilipinas dahil marami nakikipag-usap sa demonyo dito. Ang sabi na Isaiah, Diyos lang ang kinakausap dapat. Hindi kinakausap ang namatay. Si Jesus namatay, oo, pero nabuhay muli.
Pero itong mga santo at santang ito, physically, yung kanilang katawan ay nandiyan pa rin sa lupa. Yes, ang soul nila nasa langit, pero hindi pwedeng mag-connect ang nasa langit at nasa lupa, kahit pa nasa impyerno. Pag pinilit yung gawin yon, ang tawag doon, necromancy. Pakikipag-usap sa mga demonyo. Kahit pa kamag-anak nyo na namatay, nasaan ka na ngayon, kausapin mo yung picture. Baka magsalita yung picture, anong gawin mo? Ha? Mahal na mahal kita. Sumagot, mahal din kita. Sige, sige. Sige, nagsalita picture, anong gagawin mo? Takbo ka siguro niyan. Gumalaw yung puntod. Lumabas yung kamay. I love you. Oh, patay tayo dyan. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. So this is the teaching of the Bible. Maliwanag po? So itong darating na November 1, bulaklak, linisin, ayusin yung mga puntod, huwag na kayong maglagay ng kandila. At huwag kayong maglagay ng biko. Sigurado, pag naglagay kayo ng biko, mawawala yon. Kasi maraming tambay doon, pag alis nyo kakainin yun. Sigurado yun. At huwag sasabihin, yung kamag-anak ko, kinain yung biko. Okay, magpaloko sa demonyo at sa mga budol na tao. Okay? So, isa pa, hindi natin sineselebrate ang Halloween because Halloween is the Christmas party ng mga demonyo. Yung mga kids natin, nagkakaroon sila ng costume party para hindi naman sila mainggit sa mga classmate nila, pero yung costume, superheroes, o mga biblical characters. So hindi sila magsusuot sa, next week ba yun, ng mga may sungay, may pangil, may mga dugo-dugo dyan. So, we don't magnify demons. Okay? Hindi tayo nakikisabay dyan. So kung gusto nilang costume party, mag-cowboy-cowboy ka dyan, o kung ano naman, yun lang po. Okay? Maliwanag? Tayo. Let's pray. Sino po yung first timer dito? Meron po ba ngayon lang naka-attend? Taas nga po ang inyong kamay, wagayway lang. Meron po? Meron? Sige po. Tapos na po tayo, magpe-pray ako, mag-closing prayer tayo. Punta po kayo dito, gusto ko lang kayong ipag-pray. I-bless lang namin kayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Punta po kayo dito sa harapan, tayo kayo dito, harap kayo sa akin. We just want to bless you. Samahan kayo mga nag-invite. Kung wala naman yung mga ushers natin dyan, sige dyan, tayo po kayo dito, harap kayo sa akin. So welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope, International Assemblies. Wala po kaming tinuturong sekta, religion o grupo. Ang tinuturo po namin si Jesus lang. Siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang pupunta sa langit kung hindi dadaan sa Kanya. Walang pangalan na binigay ang Diyos sa ilalim ng araw ng langit, kundi Jesus lang. So, sa pinag-aralan natin kanina, mapapansin nyo, ang dami namang verse kasi we want the proof na yan ay totoo. Na yan hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento at hindi tayo naninira ng ibang grupo. Tinuturo natin ang totoo dahil yon ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kung sakali man tinamaan yung turo na ibang grupo, dapat lang dahil ang mali ay tinutuwid. Ang mali ay hindi pinagpapatuloy. Ang mali ay tinatanggal at pinapalitan ng tama. Pag tayo namuhay sa mali, sa dulo, hindi tayo pupunta sa langit. Sa maling landas tayo, edi maling destinasyon din ang mararating natin. So, sa lahat ng nandirito ngayon, lalo po sa ating mga guest, si Jesus lang po ang kailangan natin para makapasok sa langit. One day, mamamatay lahat tayo, hindi natin alam kung kailan. Pero ang kasiguruhan dapat, pag namatay tayo, yung kaluluwa natin pupunta sa langit. At ang maliwanag nga, si Jesus lang ang pag-asa natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan, papuntang langit yon. Gusto niyo ba? So magpe-pray tayo mula dito sa harapan hanggang doon sa taas. Just bow your head, just close your eyes. Pe-pray po tayo. At pwede ba nating itaas yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na, Lord, kailangan kita. Ikaw lang pag-asa ko. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus,
Ako po'y lumalapit sa iyo, Ako po ay lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, ayusin ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Panginoon, Panginoon, nananampalataya ako. nananampalataya ako. Kaya ka namatay sa Kaya krus ka namatay sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako. linisin, Linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras na to, Sa oras na to, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, at sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo, na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba inyong mga kamay. Patuloy lang tayong nakayukot nakapikit. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Lord, ikaw lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bigyan mo sila ng kasiguraduhan na anuman mangyayari sa aming buhay, sa iyo kami papunta. At habang kami nandito sa lupa, Panginoon, na sa ilalim kami ng araw, Panginoon, na bubuhay pa, hayaan mo, Lord, na ang patnubay at gabay mo, pagpapala, kabutihan, pag-ibig mo maranasan ng bawat isa. Lalo dito sa mga ngayon lang naka-attend dito, patunayan mo na ikaw ay mabuting Diyos, Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, mapaghimalang Diyos, walang imposible sa iyo. Ano man ang kanilang pangangailangan at sitwasyon, kaya mong katagpuin. Sa lahat ng nandirito ngayon, Panginoon, nawa matapos namin ang season 6 at makarating kami sa dulo ng buhay na to na pinagpapala mo, malusog, malakas at kapaki-pakinabang ang edad na binibigay mo sa amin. At pag nagtapos na ang seasons namin, Panginoon, sa mundong ito, Lord, magkikita-kita tayo dyan sa kalangitan. Kaya dalangin ko, Lord, sa lahat ng aming natutunan, magbigay ito ng pag-asa, ng guide, kung ano ang dapat naming gawin, lalo na sa darating na November 1 and 2, hayaan mo, Lord, na yung tamang pananampalataya at pagkaintindi sa mga okasyong ito ang magawa namin. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen.